Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Mr. June Abines, isa sa mga maisog leader sa Cebu. Sabi niya, Malacanang turns into a prison. Pinakita niya yung heavily guarded gates or surroundings ng Malacanang Palace. Sabi niya, only criminals needs to be guarded by men with guns and surrounded by layers of fence and barbed wires. Malacanang is slowly turning into a prison because the biggest criminal of this country live there. October, kailan ba yung kahapon ba yun o the other day? Ang daming mga nagrally na naman ng mga estudyante. I think Mindiola ata ang kanila. Mindiola ang focus nila. So sunod-sunod po itong mga rallies na ito laban sa korupsyon na nangyayari sa gobyerno. Okay. So within their democratic rights ng mga estudyanteng ito, citizens, ang mag-rally. Hindi lang maganda yung magkakaroon ng violence. Kagaya yung nangyari noong September 21 na maraming kapulisan na nasugatan. That's no. Hindi. Para sa akin, pwede tayong mag-rally. Sabi nga ng Pangulo is, kung hindi lang ako Pangulo, mag-rally din ako. Kaya, go on. In-encourage ng Pangulo ang peaceful rally. Which is, maganda yung ganyan para maipalabas yung galit. Kasi nga, mahirap yung manakawan ka ng yung pinaghirapan mong buwis, tapos nanakawin lang. Talagang masama ang loob ng taong bayan. Kaya ito na yung redress. Well, in fairness sa mga kapulisan, kasundaluhan, they are just doing their part. Talaga, kompleto, gwardiya, And, mas maganda, to me, mas maganda yung ganyan. Para hindi nakaka-rimarin, ayoko yung mangyari yung Nepal and Indonesia. Sana hindi mangyari. It's not within our culture yung ganong klase ng violence. Na napatunayan na natin, we can have peaceful protest. EDSA 1, 1986. Voluntary na umalis ang Pangulong Marcos Jr. para hindi magkagulo. And to me, that is the greatest legacy na iniwan ng Marcos Sr. Kasi kung nagmatigas ang Marcos Sr., naka-ready na ang mga loyal na soldiers sa kanya. 99% of soldiers during that fateful day of February 1986 were loyal to Marcos Sr. So kung nag-hold on to power ang Marcos Sr. ay talagang maraming dadanak na dugo. But then, to me, that is the greatest single act of self-sacrifice ng Marcos Sr. na umalis sa Malacanang at kinidnap ng mga Amerikano, dinala sa Hawaii. And that's history. So, people power 2, era. Wala rin. Umalis din siya. Kasi, wala na. Nag-withdraw na ang support sa presidente, ang AFP-PNP. Those are peaceful uprisings na napatunayan natin na kung gusto nating magkaroon ng change, it should only be through peaceful means. Walang violence. So, may kanya-kanyang panawagan ang bawat grupo. Well, kanya-kanyang respetuhan lang. Yung grupo ng yung Trillion March, mag-o-organize every Friday ata itong Trillion March. Trillion peso march. Kasi trillion peso yung nakurakot Kaya yun ang prino-protesta nila.
Maganda lang din itong Trillion March kasi nga peaceful protest lang ang kanila. By November 29 or 30, another malakihang rally ng Trillion March ang ino-organize. I don't know now with the Maisog groups, I don't know now with the UPI, yung United People's Initiative. Ito yung grupo ng mga retired military personnel. Kung ano pa rin yung ano, wala na akong namomonitor. So, let's pray for our country. Sana hindi babagsak ang ating ekonomiya kasi nga sa araw-araw pa naman daw na news ng corruption, araw-araw na news ng rallies, ang mga investors, mga namumuhunan, nawawalan na ng confidence sa ating bansa. Ang magsasuffer ang ating economy. So ako, sana hindi mangyari ito. Sana ma-resolve kaagad ang issue sa corruption. The soonest, the better. Kailang, nakakalungkot isipin dahil itong ICI sana, ito yung pamamaraan para ma-solve ito, para maipakita, parang galit ng taong bayan mawala. Ano ba naman ang ginagawa ng ICI na private hearing? Hindi naman natin malaman anong nangyari. I don't know kung what will be the result. O kung tatanggapin ba ng taong bayan yung resulta ng ICI investigation. Pati tignan nyo ang Blue Ribbon Committee hearing. Wala na. Huminto na. So ano pang aasahan natin? So ang taong bayan, it will remain na disgruntled. Kasi ang gusto man lang ng taong bayan, ma-stop ang korupsyon at mapanagot ang dapat mapanagot. Ang ICI ngayon, pronouncement ng kanilang advisor, wala pa silang nakikita dapat kasuhan. Wala pa daw silang ebidensya. So, ano bang patutunguhan itong ICI hearing na ito? Tuloy, tinawag ni Attorney Trexie Angeles, may nakita kong post niya na bull manure ang ICI. Kung bull manure, tain ng kalabaw, baka, walang silbi. So, good luck po sa ating mga kasundaluhan, kapulisan na nagbabantay sa kapayapaan ng ating bansa. Just do your job. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Kung karon mauna niyang matagaan og yero. Naso si ate. Salamat siya sa Ginoo kay matagaan og yero. Mauna ni ang balay ni ate nga buslot na gyud kung muulan, so tuluan na gid sila. So luigid kay silang ate kung dili mailisan ang ilang yero. So mga buslot na gid kaayo og tuluan na gid kaayo kung muulan. Ate, ang sa imong masulti nga natagaan kag yero nga nakitang gyud nga sa ang imong balay, so buslot na. Akong masulti, dagan kaayong salamat unang-una sa Ginoo kay sa 15 na mo katuig nga pagpuyo ay pagyud mi naka ilis og sin. So 15 years na di ni ang inyong balay busa na inani na. So 15 years na daw di ni siya ang ilang balay ni ante. So nganong karon pa man mo makapulis o giyero ate nga 15 years naman nga na-damage ang daot ang inyong yero. Karon pa gyud mi naka ilis kay kuan wala gyud mi kwarta nga ipalit og yero. Kay nga among pagpaningkamot ko tobra sa pagkaon. So na kay anak ate? Naa duha. Kay anak duha. So pila imong edad ate? 38. So asa na imong bana ate? Mag-uumara akong bana. So mag-uuma lang siya. So nagtrabaho siya karon ate? Trabaho.
So nagtrabaho ang imong bana. So salamat kaayo sa Ginoo ug sa nag-sponsor. Dili na gyud tulo amo. dili na gid katuluan. Sige te. Salamat pod.